Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. Alam mo po, ginawa na natin kanina, but why don't you just turn around and shake hands with one another? Yung mga nasa kanan, nasa kaliwa nyo lang muna. And as we prepare to sing this song, The Family of God, this morning, I do believe na ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain ng Diyos. At dapat masaya tayo na tayo nasa bahay pa ng bahay ng Panginoon. Amen. 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 And once again, are you happy this morning? Amen. All right, let's try to sing this song, The Family of God. Everybody as loud as we can now sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join in, sweet Jesus, as we travel this sod. For I'm part of the family of God. You will notice we say brothers and sisters around here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has an heartache, we all share the tears and rejoice in its victory in this family. Everybody come on, sing it. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join us with Jesus as we travel this side. For I'm part of the family, as loud as we can, everybody on the last now. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, but praise God I be. Everybody now, I'm so glad I'm a part of the family of. Sing it, sing it. Cleansed by His blood. Join in, sweet Jesus, as we travel this side. For I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part. Sing it, everybody now. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this side. For I'm part of the family of God. For I'm part of the family of God. Amen. Aren't you glad that we're the family of God? Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po dinala sa huling linggo ng buwan ng April. Ang bilis mga kapatid ng panahon, no? At parang kamakailan lang ang bati natin ay Happy New Year. Ngayon, ilang buwan na lang, Merry Christmas na naman ulit. No? Kaya sa kabila ng mainit na panahon, pambira, alas 6 pa lang, yung araw ay parang pang alas 9 na. Pero salamat ay nandito po tayo natagpuan sa bahay panambahan ng Panginoon. Amen? Amen. And we will now proceed with our Sunday school. So if you have your Bibles with you, I kindly turn your Bibles at babalik po tayo doon po sa ating pong pinag-uusapan na involvement ng Diyos sa atin bilang isang tao. No po? At napakaganda na mapag-usapan po natin ito. So if you have your Bibles, Genesis chapter number 2. Tama nga si Sir Alex, nagulat ako sa oras natin, 9:57. Pero 8:58 pa lang po.
Tsaka yung taon dyan, 2057 na. Matindi yung taon na yan. Abutin pa kaya natin yan? Alright, so if you have your Bibles, Genesis chapter number 2. Genesis chapter number 2, let's read a very familiar verse from this chapter. Genesis chapter number 2, verse number 7. At ako po'y naniniwala na pag pinag-usapan natin ang involvement ng Diyos sa atin bilang isang tao ay wala nang higit pang maganda pagdating sa talata ng creation ng tao. Alright, so Genesis chapter number 2, verse number 7. Are you there? Amen? The Bible says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Kaya alam niyo po, by just reading and looking at the text, alam mo na kaagad na sa simula pa lang bilang isang tao, wala dapat tayong maipagmamalaki. Diba po? No? Sa simula pa lang ng talata, by just looking at the text, alam mo kaagad na dapat bilang isang tao, wala kang ipagmalaki. Because had it not been for God, we're not here today. Amen? Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo po ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa muli nyo pong pagbigay sa amin ng panibagong buhay at panibagong kalakasan. We thank you, O God, for waking us up this morning and by allowing us to be a part of your marvelous grace once again na inyo pong ipagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa pagpapahintulot nyo po na kami ay pumarito sa inyo pong bahay panambahan. Kayo po ang patuloy po na manguna, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na ang dyablo ay patuloy na gagawa ng paraan para hadlangan ang anumang pagpapala na ibubuhos nyo po, Panginoon, sa amin sa oras po na ito. Kaya, Panginoon, ngayong kami ay nandito na sa inyong bahay panambahan. Continue to bless us, O God, with your word and give us an open heart and an open mind as we understand your word this morning. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Alright, ngayon pong umaga ay, again, we are on the theme this year na tinatawag po nating That I May Know Him. At isa po sa tinuturo ng ating mahal na pastor, if you really want to know Him more, to know God more, ay dapat alamin mo kung ano ang involvement niya sa buhay mo. Alam niyo po, kapag meron kayo gustong taong makilala at meron kayong masasabi na kilalang-kilala niyo yan pagdating sa iyang tao na yan, alam mo kaagad kung ano ang pagbabasihan mo. And one of the first of many things na iyong pagbabasihan is walang iba kundi yung kanyang involvement sa buhay mo. Mahirap magsabi sa isang tao na kilala mo yan ng lubos kapag wala siyang miski isang parte na pag-involve sa buhay mo. Amen? I hope that everybody is listening. No po, para po sa mga kapatiran po natin na dumarating pa lamang ay hayaan nyo po na ang mga ushers po natin ang magbigay sa inyo dahil ayon sa meeting namin, si Sir Rudy ay merong nireserbang napakagandang pwesto para sa inyo. Yan. Kaya, pwesto sa harap. Kaya sunod lang po kayo sa mga ushers and they will have your seat ready for you. At yun talagang maaabot natin yung pangangailangan, yung purpose kung bakit po tayo nasa simbahan. Amen? Amen. Going back to the lesson, mga kapatid, the very purpose of this lesson ay muli po tayong ma-remind. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo kanina sa pasimula, if you really want to know how God involved Himself sa atin po bilang isang tao, balik ka sa simula. Balik ka sa creation. If you really wanted to see how God works in your life or how God worked in your life and how God involved Himself to your life, balik ka sa creation. Alam niyo po, Genesis chapter 1 verse number 1 is a very powerful statement. It is a statement na kung saan makikita niyo po, katulad na nabanggit ko dito maraming beses na po, it is a kind of verse na kung saan wala kang makikitang pause sa gitna. Wala kang makikitang comma, colon, semicolon, or anumang part na magpo-pause ka sa gitna. Bakit po? Because Genesis chapter number 1, verse number 1 is a direct statement. It is a direct and powerful statement
that God is revealing Himself to mankind. Kaya nga, ang sabi niya po doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. The first part of that phrase, in the beginning, God, although sabi ko nga po, wala kayong makikitang pause, wala kayong makikitang anumang bagay na pwedeng magpatigil dyan sa gitna because it is a direct statement. But the first part of that verse that says, in the beginning, God, yan po ay pagpapahayag ng Diyos na sa pasimula pa lang, involved na ako sa inyo. Yan po ang ibig sabihin po ng talata po na yan. Kaya nga kung titingnan nyo po, katulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, if you really wanted to see and to know how God involved Himself to your life, balik ka sa creation. Balik ka sa creation, balik ka kung sa papaano nagsimula ang lahat. Kaya nga makikita nyo po doon, even sa paglikha ng lahat ng bagay. In verse number 2 of Genesis chapter 1, it says there, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And makikita nyo po, that's the picture of the world. Kaya nga after that the word deep, makikita mo, tinuldukan na. Makikita mo na ang period. Bakit? That's the picture of the world. Pero pag tinuloy mo yan, ano ang kasunod? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And after that, makikita mo na yung ganda ng mundo. Hanggang sa paglikha niya, everything was good. Everything was good. The trees, the light, the day and the night, the seas, the fowl of the air, the beast of the field, the creeping thing that creepeth upon the earth, everything was good. Now let's proceed to the very highlight of the creation. The creation of man. And when God created man, ang sabi niya, after He created man, it was very good. It was very good. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sa katulad po ng lagi po natin na pagdadaan ng lesson po dito, we have a distinct creation pagdating sa ibang klaseng creation ng Diyos. Bakit po? The power, everything na meron sa Diyos, ibinigay niya sa tao. Yan ang kaibahan ng pag-create ng Diyos sa tao. At kung para mas lalo po nating maintindihan yan, balik tayo dito po sa ating talata pong binasa. Again, ito pong pag-aaral natin sa Sunday School, brethren, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ito po ay muling pagpapaalala po sa atin sa creation na kung saan magpapaalala po sa atin that our life is not an accident. Our life is not an accident. But it is a continuous, God-sustained miracle. Ang buhay po natin, mga kapatid, sabi ko nga po, alam niyo po, sa panahon po ngayon, mga kapatid, makikita mo, at the very young age, madali na lang sa kanilang mag-isip na kunin ang kanilang sariling buhay. Ika nga pag tiningnan mo, parang gano'n na lang kabasta-basta ang buhay sa panahon ngayon. Sa buhay ng mga kabataan, sa buhay ng bawat adults, makikita mo, just by looking at them, no? Biyaya ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit po tayo nandito at ganito po ang ating kalagayan. But by looking at them, pag tiningnan mo sila yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, makikita mo at masasabi mo, parang masasabi mo lang, wow, this is life to them. Kumbaga, kontento na sila sa gantong klaseng buhay, kontento na sila sa ganong klaseng buhay, okay na sila sa ganong klaseng buhay. Kaya nga pag tiningnan mo sila, maiisip mo at ang unang mong masasabi, salamat na lang sa Panginoon at nakakilala tayo sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang buhay po natin ay hindi po aksidente. Sabi ko nga po sa inyo, it is a continuous God-sustained miracle. Yan ay pagpapahayag na merong ginawang miracle ang Diyos sa mundong ibabaw. And that is when He created man. At ang sabi po dito in verse number 7 of chapter number 2, and the Lord God, this is how special we are, brethren, to Him. Sabi po ng Bible, and the Lord, bago tayo pumunta dyan, balik muna tayo ng chapter 1. Okay? For you to understand the gravity of verse number 7 of chapter 2. Balik po tayo sa chapter 1. Ang sabi po ng Bible, in verse number 26, and God said,
let us make man in our image. Let us make man in our image. At hindi lang po dyan natapos. Ang sabi pa po ng Bible, after our likeness. After our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse number 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and maliwanag. Created He them. Okay? And verse number 28, and God blessed them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. You know why, brethren, we are so blessed? It's because God created us into His own image. Sabihin na nating bias na kung bias, salamat na lang sa Panginoon na naging bias sa atin. Amen? Kaya nga po makikita nyo, yung bigat, kung bakit ganun na lang dapat natin pasalamatan ng Diyos, dahil ito pa yung isa. In verse number 7 of chapter number 2. Sabi po ng Bible, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Remember that first part, brethren. Tandaan niyo po yung unang pangkat ng talata po na yan. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became the living soul. Alam niyo po mga kapatid, if you really want again to understand and to know how He involved Himself, basahin niyo po itong mga talata po na ito. Dito mo makikita, from the very beginning, yung humble origin ng buhay natin. Before God moved, bago ang Diyos gumawa ng move, we must remember that we were the dust of the ground. We were the dust of the ground. In a very common way, brethren, na makikita po natin, pag sinabing dust of the ground, the dust, yung alikabok, okay? Yung, kumbaga yung nakikita natin dyan sa labas, yung ayaw nating dumapo sa ating mukha, yung pinapagpaga natin sa Bible natin. Di ba? Yan, the dust of the ground. Kung titingnan nyo po, mga kapatid, yung katangian ng isang dust. Ang katangian po ng isang dust is a very fragile element. Bakit po sinabing very fragile element? Sapagkat wala kang makikitang power. The dust has no power. It has no direction. Mainly, it cannot build itself. Or mag-isip ng para sa kanya. At higit sa lahat, dust cannot save himself. That is the dust of the ground. Ang dust of the ground, mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, it is a very fragile element. Bakit? Kung ano lang, kung saan papunta ang hangin, dun lang yan. Kung saan papunta ang tubig, maaagos yan. Bakit? Wala siyang sariling kakayanan, wala po siyang direksyon, hindi niya kayang i-build ang kanyang sarili, at hindi niya po kaya mag-isip ng para sa kanya, at higit sa lahat, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. That is the dust. Pero mga kapatid, makikita niyo po dito, doon tayo galing bilang isang tao. Na kung iisipin niyo po, without the Creator's touch, we are nothing. Without the Creator's touch, brethren, tayo lang ay isang collection lang din tayo ng elements of this world.
Bakit po? It's because of the reason na yung ating pong physical na katawan, gaano man tayo kalakas, gaano man tayo katalented, wala tayong value without the life of God na ibinigay niya sa atin. Kaya kung iisipin niyo po, alam niyo kagabi, kaninang madaling araw, kanina po pinag-aaralan ko, sabi ko, my goodness. Alam niyo po, sa pag-aaral po natin na ito, dito mo talaga makikita, katulad na ng banggit ko po sa inyo kanina, ano man ang pinagmamalaki ng tao ngayon sa kanyang kondisyon, dapat malaman ng tao na wala yan kung wala siyang buhay. At kapag ang tao po ay nag-isip na wala yang kanyang tinatamasang pagpapala ngayon, kung wala siyang buhay, hindi pwedeng hindi mo maisip kung saan galing ang buhay mo. At kapag naisip mo kung saan galing ang buhay mo, isa lang ang masasabi mo, salamat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ito'y pagpapahayag, just like what Job says. Pumasok ako ng wala dito sa mundo na ito, aalis din ako ng wala. Bakit po? It's because yan ay pagpapahayag ng simpleng pagpapahayag ni Job, na anuman ang meron siya, lahat yan ay galing sa Diyos. Ano man ang tinatamasa niya, hindi niya pwedeng sabihin, it's because I am too talented, I am too strong. No. Tandaan po natin, we came from the dust of the ground. Pag humangin, kita niyo po, medyo malabo na ngayon, yung labas. Hindi dahil sa init, dahil sa mga sasakyan na dumadaan. Bakit po? Kasi kapag dumaan yung sasakyan dyan, aangat yung alikabok. Yung makikita nating lumilipad-lipad, ganyan ang alikabok. Alam niyo po ba, kung titingnan natin ang ating sarili, kung hindi nag-involve ang Diyos sa buhay natin, kahit gaano pa tayo kalakas, katalented, karaming pera, para lang tayong alikabok, mga kapatid. Kung saan ka dadalhin ng mundang hangin ng mundo, doon ka lang. Pag umulan, agos ka lang din. Kung saan titigil yung agos ng tubig, hanggang doon ka lang. Ang masaklap nung kung sa kanal pa tumigil. Saan ka napunta ngayon? Sa kanal. Sa maduming buhay. Nag-involve ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya yan po kaya sabi ko nga po sa inyo, yung involvement ng Diyos sa buhay po natin, dapat po natin laging makita. Wala po dapat sa biyaya po ng Panginoon, we should have a prayer na dapat wala po tayong papalampasin na oras na hindi natin makikita ang involvement ng Diyos sa buhay po natin. That is the humble origin of our life, brethren. Tingnan po natin yung kasunod, the source. Yung source, mga kapatid. Now, you can see from this verse, makikita nyo po yung transition. The transition came from a dust to a living soul. Kumbira, parang titingnan mo, mga kapatid, kahit kumuha ka ng alikabok tapos, ihipan mo, wala, bababa lang yun Ito kakaiba When God breathed, it became a living soul. It is very impossible, di ba, kung titignan po natin. Parang sobrang imposible. Ano naman po, hindi naman tayo nag-hocus-pocus dito. Pero just for the sake of illustration, mamaya, dumihan mo yung kamay mo, kuha ka ng alikabok dyan, isipin mo mula dyan, may lumabas na tao. From the dust of the ground, there was a soul. There became a living soul out of the dust of the ground. You see the transition, mga kapatid, again, our life is not an accident. But it happened through a specific act that God breathed into a man. Nangyari po yan sa isang special act ng Diyos na kung saan makikita po natin sa ating pag-aaral, hindi lang po ito bastang oxygen na basta-basta lang na ibinigay po sa atin. Ito po yung tinatawag sa Bible in a Greek word, ang tawag po dito ay neshama. Okay, hindi po ako nananalangin ng ibang Okay, ito po ay neshama. Yan po ang tawag po dyan sa Greek, na ang ibig sabihin po niyan, the divine breath. The divine breath. Na alam niyo po kung anong napakaganda po ditong makita from the transition. Tingnan niyo po. Sabi po ng Bible,
verse number 7, and the Lord God formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. May kita mo yung transition from nothing to something. From wala, napunta sa meron. Okay, the man was formed from the dust of the ground. Nandiyan na yan. Pero kung papanatiliin lang yan, from the dust of the ground, wala yan. Pero mula doon, there came something. Bakit po? It's because of the divine breath of God. It's because of the reason God breathed into our nostrils. Na ano po ang lesson na makikita po natin dito? Kung kanina, tinuruan tayo kung paano natin makita kung saan tayo nanggaling. Dito naman, tinuturuan po tayo at matututunan po natin dito sa transition na ito kung saan galing yung ating buhay. Ano po yun? Mga kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo, sa bawat isa po sa atin, that we do not generate our own life. We do not generate our own life. Every heartbeat and every breath you take right now is a direct result of God's active involvement. Active, hindi po inactive. Active involvement. That's the reason why you and I right now are sitting inside the auditorium. Yan ang rason kung bakit po ikaw at ako ngayon ay nakaupo dito. In fact, yan din ang rason kung bakit tayo nagising ngayong umaga. Maaring meron kang supplements na iniinom na masasabi mo na ito ay approved ng ganito, ng ganyan. Maaring sabihin mo, ito na yung pinaka malakas na vitamin C. Ngayon, meron ng mga lumalabas na vitamin C+. Dahil may naglabas ng vitamin C+, may maglalabas na rin na isang pharmacy na vitamin C++. Paramihan na ng plus. Vitamin A, vitamin C, ngayon meron ng vitamins from A to Z. Mahirap niyan kung pati yung NY at NG, dinamay pa. Di ba? Kung makikita nyo po, ang daming lumalabas na uri ng klase ng supplements para lang masabing ito yung nagbibigay ng lakas sa'yo. Paano pa kapag uminom ka nung kape na merong ilang CFU yun, Sir Rudy? 10 million CFU. Yung sabi ni Sir Noel, yung may buto ng alateris. Chia pala, hindi pala buto ng alateris. Chia seeds pala. Oh, paano na lang kapag ganun pa yung mga kape na iniinom mo? Sana makatikim tayo mamaya. Di ba? Paano pa yung mga ganung klaseng bagay? Ang dami na po naglalabasan. But the very reason we must remember, brethren, that the very reason why you and I are still alive right now is because of just one simple thing. Active po ang involvement ng Diyos sa buhay po natin. Active ang involvement ng Diyos. Kahit ano pa ang nagawa natin sa Diyos, kapatid, active pa rin ang involvement ng Diyos po sa atin. If He were to withdraw His breath, isipin nyo na lang po, we would return to the dust instantly. Kaya isipin nyo po yan, kapag binawi ng Diyos ang kanyang buhay sa atin, saan tayo babalik? Alam natin yan. Ilang araw lang yan. Kahit ano pa ang tinurok mo dyan para magmukha kang maganda, kahit ano pa ang pinahid mo dyan para magmukha kang maputi, kahit ano pang paano ka nagpagupit, paano ka nag-ayos ng mukha, kapag winidraw ng Diyos ang kanyang buhay sa'yo, ilang araw lang ang bibilangin mo, alikabok ka na lang ulit. Ilang araw lang kahit ano pang isabit mo dyan na bling-bling. Kahit ano pang ikabit mo sa katawan mo para ikaw ay magmukhang maayos. If God were to withdraw His breath from us, araw lang ang bibilangin, alikabok na naman tayo ulit. Kaya nga mga kapatid, yan yung gusto ko pong iparating sa inyo ngayong umaga. The source of our life. The source of our life, the humble beginning, the source of our life.
Now, lastly, mabilis lang po tayo ngayon. The definition of life. The humble beginning, the source, and the definition. For us to understand the definition, what is our life means, brethren. Para maintindihan mo yan, magsimula ka muna sa taas. Nakita mo ngayon, our humble beginning. From our humble beginning, nakita rin natin yung source. From the source, we can now understand the definition of our life. Tingnan niyo po yung order, mga kapatid. God formed, God breathed, and then man became our living soul. Tingnan niyo po yung order. God formed, God breathed, and man became the living soul. Tanggalin mo yung dalawa. Walang pangatlo. Kaya nga po, dito po natin makikita that our identity is not found in our achievements. Our identity is not found in our achievements, but in our connection to the source. Ulitin ko po, yung buhay po natin, mga kapatid, yung identity po natin as a human being, hindi mo yan, it is not defined by what you have achieved sa ibabaw ng lupa po na ito. Minsan may kataga tayong binibitawan at sinasabi na, itong ginawa ko na ito at itong pangyayari sa buhay ko na ito, ang nag-shape talaga ng buhay ko. Itong sa pamamagitan ng gantong klaseng achievements na nakuha ko, ito yung nagsabi ng ibig sabihin ng buhay ko. That is a very familiar statement, commonly na binibitawan natin bilang isang tao. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, that our identity is not found in our achievements. Because from the order itself, if God didn't form us, if God didn't breathe into our nostrils, no achievements at all. Wala kang makukuha eh. Bakit wala kang makukuha? Wala kang buhay. Ano man po ang ating nakukuha, it is the result, it's just simply the result of the order kung paano tayo nagkaroon ng buhay. God formed, God breathed, then man became the living soul. Kaya nga sabi ko nga po, yung identity natin is not found in achievements, but in our connection to the source. To the source. Makikita nyo po, mga kapatid, ang isang buhay na malayo po sa Diyos. This is the illustration na naisip ko po kasi alam nyo naman po ngayon, dati kapag bumili ka ng lamp, yung sabihin nating bedside lamp or anumang ilaw po yan, dati pag bumili ka ng ganyan, minsan maiinis ka kung lalo na gusto mo yung bahay mo malinis tingnan. Bakit? Kasi kailangan mo lagi ng mahabang wire papunta dun sa source ng kuryente. Di ba? Ngayon, ano na lang ang makikita mong mga lamp? Mga clip lamp na lang. Yung imbis na outlet, imbis na diretso sa outlet, makikita mo, chargeable na lang yan. USB Type-C na lang yan. Yun na lang. Kaya tinan nyo po yung mga extension ngayon, di ba? Meron ng tatlong, maliban sa mga saksakan, meron ng tatlong, dahil kita ka, 2 USB, 1 Type-C. Bakit? Yan na yung mga uri ng pagkukuhanan mo ng kuryente ngayon. And then, i-charge mo yan. And then, pag naka-charge na yan, pag nakita mong red at nag-turn yan into green, pwede mo nang gamitin yan. Pero ikumpara mo yan sa isang lamp na nakadirect sa source ng kuryente. Hindi ba hama kung usapang tagal, mas tatagal yung nakadirect sa source? Ito limitado lang to. It may be good for a week. It may be good for how many just hours na pwedeng tumagal yan. Minsan makikita mo yun sa box, it's good for 3 to 8 hours. And then padim na yan ang padim. Hindi mo naman dinidim, pero kusang nagdidim. Di ba? May kita mo yan, minsan 3 pa ang ilaw niyan, puti, yung warm, and then yung very warm. May kita mo, ganun pa yan. But compared it, sabihin natin, ang ganda, ang ano tawag doon, aesthetic tingnan.
Napakalinis tingnan, ikiklip mo lang sa table mo. Meron ka ng ilaw. Meron ka ng ganito, meron ka ng ganyan. But compared it to just one bulb na nakadirect sa source. Usapang tagal, hindi magpapatalo yun. Usapang tagal, brethren, hindi magpapatalo yun. Usapang potential na mas maliwanag, potential to shine, mas maliwanag yun. Mas maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya nga makikita nyo po dito, maaaring yun, sabihin natin, sige, ilang lumens yan na mas maliwanag pa dun sa nakadirect sa source. Pero makikita po natin, it still lacks the power to do something. To do something. Maaaring sa'yo, sobrang liwanag na yan. Pero kapag dumating yung punto ng pagkakataon na kinakailangan mo ng ilaw, hindi ka na satisfied sa liwanag yan. Bakit? Alam mo na merong limitasyon yan. Bakit? Wala yang yung power na meron yan, hindi direct sa source. Hindi yan direct sa source. And once that thing ay mawala na ng power, makikita nyo po ba kung saan nyo ulit yan dinadala? Kapag yung sabihin nating chargeable lamp, chargeable bedside lamp or light na meron ka ngayon, pag yan ay nawalan na ng liwanag, saan mo dinadala ulit? Sa source. Sa source. Bakit? Because that thing alone, cannot stand alone. Bakit? Wala, ang layo sa source. Yung saksakan mo nandun, yung ilaw mo nandito. Malayo. Wala siyang direct access. Kaya nga makikita nyo po, kung ililipat natin yan sa buhay natin, we are nothing in the sense na hindi natin mafulfill ang purpose natin, hindi natin makikita yung tunay na kasiyahan ng buhay natin without the one who started our life. Gusto mo ng totoong kasiyahan sa buhay mo? Hanapin mo yung source ng buhay mo. Gusto mo na ma-fulfill yung purpose sa buhay mo, hanapin mo yung source ng buhay mo. Gusto mo makakita ng maraming pagpapala sa buhay mo, gusto mong makita ng tao na ikaw ay isang living testament, a living testimony na merong Diyos, dumirect ka sa source. Para yung liwanag mo ay lumiwanag talaga. Mga kapatid, minsan tayo ay nagsasabi, we often take pride in ourselves na on our own independence, yung pagtitiwala natin sa ating sarili. Pero mula po dito sa ating talatang binasa in Genesis chapter number 2, verse number 7, ito po ay permanent na pagpapaalala po sa atin kung saan dapat tayo magdidepende. Minsan ang tao, makikita mo kapag meron siyang pera, may malaking bahay, maraming sasakyan, kilala sa salipunan, doon na siya nakadepende sa buhay niya. Kumbaga, wala na siyang kailangan. Wala na siyang kailangan. Pero makikita po natin, Genesis chapter number 2, verse number 7, ito po ay tumatayo na permanent reminder sa atin na pagpapaalala sa atin kung saan dapat tayo magtitiwala. Now, tandaan po natin, brethren, just like what I've said before, we didn't start our own life. Hindi po natin sinimulan ang ating pong buhay. And if we're going to be honest with ourselves, we cannot sustain it. We cannot sustain it. We are not a self-made, brethren. We are not a self-made. Tandaan niyo po ito. We are not self-made. We are God-breathed. We are not self-made. We are God-breathed. Apart, brethren, from His involvement, we're just a dust of the ground. But with His breath, we are an eternal soul. With His breath, we are an eternal soul. Sabi po, last verse na babasahin ko po sa inyo, John chapter number 15. Open your Bibles, please. John chapter number 15. Verse number 5. Ang sabi po ng Bible, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same
bringeth forth much fruit. And notice the last part. For without me, ye can do nothing. For without me, ye can do nothing. Going back to the text, and the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sa book of John, kung wala ang vine, patay ang branches. Wala ka pa pong nakitang puno that branches stands alone. Wala pong ganong puno. Laging meron niyang source, lagi yang merong vine. Kaya it is very clear, brethren, that without God, we can do nothing. That is God's breath sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga po, with our theme this year, that I may know Him, gusto mo makilala ang Diyos talaga ng lubos sa buhay mo? Tingnan mo lang kung paano ka nagkaroon ng buhay. Finish na, mga kapatid. Wala ka nang masasabi na, siguro, kaya para makilala ko ang Diyos, kailangan makuha ko ito, kailangan makuha ko yung ganyan. Hindi mo na kailangan mag-isip ng mga bagay na makukuha mo. Harap ka lang sa salamin. Pag harap mo sa salamin, matatawa ka. Pag harap mo sa salamin, makikita mo, this is God's involvement. Ito na yan. Pag nag-selfie ka, young people, yan na yan. Hindi ka man sang-ayon sa itsura mo, wala na tayong magagawa. Ganyan na talaga yan. Ganyan na yan. Pero tandaan mo, nilikha ka ng Diyos. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. It is God that gives you life. And without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa anuman ang meron dito. Alam niyo po, nagpapasaya. Kaya yan ang importansya, brethren, na makinig tayo sa mga testimonies dito. Because katulad nga ng sinasabi ni Sir Roy lagi dito, hindi yan scripted. Hindi yan sinasabi ni Sir Roy, Brad, ito yung i-testimony mo. Ito yung sasabihin mo bukas. Ito yung sasabihin mo mamayang hapon. No, hindi po. That's their own personal experience with the one that gives them life. Kaya nga sabi ko po sa inyo, di ba, pag Wednesday, iba-iba man ang estado nyo sa buhay, iba-iba man ang kwento nyo sa buhay, pero isa lang ang pinanggagalingan ng pasasalamat nating lahat. Yung nagbigay ng buhay sa ating lahat. That is God's breath. That's how God involved Himself to us, brethren. God's through His breath. I hope you did learn something from our Sunday school. Amen? Amen. Did you enjoy our Sunday school? Amen? Alam niyo po, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahirap magsalita na kilala ko yan ng lubos eh. Bakit? Pag walang involvement yan sa buhay mo, mahirap magsabi ng ganon. Pero kapag alam mong may involvement yan sa buhay mo, kayang-kaya mong magsabing, kilala ko yan. Kaya nga po, nakakapagbigay tayo ng patotoo kasi kilala natin yung nagbigay sa atin. Di ba? Ganyan kaganda, mga kapatid, kapag pinag-aralan natin ang involvement ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Then after this, we will proceed with our service. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for what you have done sa aming pong buhay ngayon pong Sunday School po na ito. Thank you, O God, for allowing us once again to understand our life. Salamat, Panginoon, na hindi nyo po hinayaan na kami ay madrive ng mga bagay sa mundo po na ito na magsasabing ito ang buhay. Salamat sa inyo pong salita na muli po nagpaalala po sa amin kung ano ang buhay. And thank you, O God, for breathing into our nostrils, O God. Thank you for giving us life. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng inyong pong salita. Thank you for involving yourself to us, Panginoon. And salamat dahil muli po namin masasabi na kung hindi dahil po doon, ay wala po kami matatamasang mga pagpapala sa buhay po namin ngayon. That's why we give you back all the glory, honor, and praises this morning. Continue to bless the rest of the service. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.